yung pag-allocate ng budget ng gobyerno sa Pilipinas? Anong assessment? Actually, based dun sa 2024 experience, Okay. bigyan ko siya ng failing grade. Talaga? Wild Okay. Hindi kasi alam mo, ang interesting ngayon, Yeah. marami na actually nai-involve dun sa budget. Kasi we Yeah. can watch it, nanonood ka na sa YouTube, di ba? Nadidinig mo yung mga deliberation. Pero you know kung ano yung pinaka-frustrating dito sa 2024 budget. Dun sa buong proseso kasi, parte yung pagiging transparent nga, kaya napapanood ng mga tao. Pero doon sa final stage ng budgeting, pina-finalize lang yan ng konting representative ng mga congressman at saka mga konting representative ng mga senador. Tama. Tapos, dapat ang gagawin na lang nila, i-reconcile nila yung konting pinagkaiba ng Senado at saka Kongreso. Di ba? Yun po yung tinatawag nating Bicameral Conference Committee. Okay. Kaya lang, ang nangyari dito sa 2024, pagkatapos ng mag-BICAM, dinoktor-doktor nila. Okay. Completely, binago-bago. So alam mo nangyari, after nag-BICAM, yung budget ng Senado lumaki by 2 billion pesos. What? Yung budget ng House of Representatives lumaki by 12 so nadagdagan. billion pesos. 12 billion? Oo. So may 14 billion na... Hindi lang 14, na nadagdag, diba? Tapos, itong unprogrammed appropriation, hindi ko pa na-explain ko ano itong unprogrammed appropriation na to, lumaki by 450 billion pesos. What? At itong DPWH, lumaki by 175 billion pesos. Alam mo Wow. bakit frustrating? Kasi ang idea sana ng buong budgeting process, halimbawa, ikaw, anak kita, diba? Ba't naman kita bibigyan ng pera ng halimbawa, underperforming ka, di ka nag-aaral mabuti. Ba't kita bibigyan ng pera? Tama, oo. Siyempre, bata yun sa performance mo as a student, diba? At saka, bakit kita bigyan ng sobra-sobrang pera kung halimbawa, mag-e-enroll ka lang ng mga extracurricular mo. Exactly. Diba? Parang kahit anong kumpanya, kunwari, kung may produkto kang hindi mo ibenta, hindi mo na siya bibigyan ng marketing budget masyado. Dapat performance-based, diba? So, nung pinrepare itong mga budget na ito, halimbawa, nag-submit si DPWH, si DOH, si DepEd, batay yan dun sa performance nila the previous years. Kung gaano sila kagaling mag-implement ng mga projects nila. So, itong si DPWH, based dun sa mga discussion sa Senado, ang kanyang kakayahan lang to implement their flood control projects ay around 40 to 50%. So, ibig sabihin, kapag inallocatean mo siya ng budget para gawin tong mga flood control na to, kalahati lang yun na i-implement niya in 1 year. Okay, so pinag-aralan na yan, kaya itong budget na binigay sa'yo this year ay batay sa performance mo. Ngayon, mapapatanong ka, bakit after the BICAM, nilakihan pa ng 175 billion pesos given the quality ng performance ng DPWH? So, diba? paano nangyayari yung mga ganyan? Nangyari lang yung lahat yan sa Bicameral Committee na kung saan hindi naka-livestream. Oo nga. So, hindi mo na monitor, hindi mo alam kung sino yung mga naglagay-lagay ng insertion na yan. At dahil pag tinignan mo yung budget, ganyan yan kakapal, pagbalik niyan sa Senado at saka sa House of Representatives, siguro wala nang nagbasa. In-approve na. Okay. So, yun na yung budget natin. Parang ano lang para school project lang. We're talking of trillions of pesos, diba? Oo.